i-video. Good morning! Good morning! Happy Thursday na ba? Nung nakita ko yung account ko na yun, guys, talagang it was life-changing. And Good morning! Good morning! Happy Thursday na ba? Nandito tayo. Medyo malamig ngayon ang maganda mag-walking kasi medyo may lamig. Mamaya, mahirap talaga pag nag-walking na. Mainit, nasakit sa ulo. Kayo ba guys? Anong ginagawa nyo ngayon? kasi nga, bukas na pala, yung Friday, Friday, tawa ko. Payday! Yes, alam mo yan. Yung habang normally, ginagawa natin kapag payday, Friday, the usual na ginagawa ng mga tao. Normally, kapag ang mga tao, syempre, reward yourself. Eat. Kakain tayo ng masarap na food. So, huwag naman sana one day millionaire. Usually or normally, kapag nga naman payday, no? Ang the usual mo or the norm mo is kumain. Ayan, usually the normal na ginagawa ng mga bagong sahod, kumakain sa labas, no? Nanonood ng sine, i-date, no? Yan, the usual yan. Ikaw ba asawa ko, pag sahod mo, ano yung unang-unang ginagawa mo? Ako pag sahod, dati sa office, pero hindi rin natuloy-tuloy. Yun nga, kumakain sa labas. Pero, personally, ako kapag may sahod, parang BAU lang. Yun nga, siguro, I'm not a usual person na, yun nga, pag sahod. Minsan pa nga, ginagawa ko kasi gusto ko, I can survive naman in a simple, food, baon, ganyan. Talagang nasa savings lang siya. Tapos kapag mararamdaman ko ng na yung sahod ko is very useful. Kasi pag nagpipay na ng bills, pero pag sahod talaga hindi ko ginagalaw. So, yun. Kasi temptation kapag ginawa ko ng nasa isip ko na hindi siya pang-on ng expenses na pambayad ng bills. Yes. That's very true, Yun, guys. ikaw, asawa ko, nung single ka ba, anong ginagawa mo? Pagkasahod ko, ang ginagawa ko dati, lalo na nung single ako, talagang YOLO talaga, ubus-ubus. Talagang kain, inom, talagang talagang walang halos natitira. May natitira naman, Siyempre kumbaga sa isip mo kasi, budgeted mo na for the coming week or the next days, yung pamasahe mo, yung pagkain mo. Kasi yun yung unang papasok sa isip mo Yun ang unang mong isa-save. Kasi yun yung basic necessities mo sa pagpasok, no? So, yun lagi yung iisipin mo, priority mo. So, since yun lang yung naiisip mong priorities, yung natitira or nasa-save mong money is just enough to get you by para sa susunod na sahod mo. So, ganun yung nagiging parang proseso ko noong time na yon. So, ang ending, wala akong naiipon. And minsan, syempre, yung sinave mo na supposedly for the next payday, nagagalaw mo rin siya kasi minsan natutokso ka. Alam mo yun, naayain ka ng mga barkada mo or office mates mo lumabas, kumain, magkape, no? Alam mo yun. So, hindi mo maiiwasan na hindi ka, gagastos. And then, ang ending, syempre, pagka kinulang ka, maghahanap ka ng utangan. So, ganun yung nangyayari sa akin noon, guys.
And it's not a good feeling, no? Kasi lagi kang parang on edge. Kasi alam mo sa sarili mo na anytime pwede mag-stop yung parang yung flow of life mo, no? So ang hirap, guys, ang hirap. So ako ang nagsasabi sa inyo. I'm sure nakaka-relate siguro yung iba sa akin, no? Comment nyo lang kung you have the same struggle. But yeah, I've been there, guys. I've been there. Ano ba yung nangyayari usually, no? Pagka ganun, yun nga, kakain sa labas, iinom. Pag medyo may sobra-sobra pa, let's say hindi na sagad yung budget mo or yung pera mo na yung sinahod mo dahil sabihin na natin hindi lahat, hindi kayo lumabas or hindi kayo available, nakakaisip ka naman ng another way kung saan mo siya paggagastusan, no? In the event na let's say may mga kanya-kanyang lakad yung friends mo, no? Ang ending, yung pera mo hindi magagalaw. Ang nagiging next target mo, syempre, is mag-shopping naman, no? So, ano ba usually sinashopping natin? Ayan. Ang normal na mga sinashopping natin, yung damit, diba? Sapatos, bag, kahit bibili mo lang ng sapatos last month, may bagong colorway yung sapatos, binili mo. Accessories sa sakyan. Ayan. Nako po. Tamaan, magagalit. Pero okay lang yan. Ganun talaga, guys, di ba? Accessory sa motor. Yan. Reality check lang, guys. So, alam mo yon, kahit hindi naman kailangan, syempre, ang sasakyan naman, yung mga motor, once you buy it naman, guys, alam naman natin, under naman yan eh. It can still bring you from point A to point B. But, of course, dahil gusto natin, shining, ganyan, or magandang tignan, alam mo yon, bibili ka o magpapakabit ka ng mga accessories. It never ends no? Kasi you always buy, you always have needs, or parang kahit hindi siya needs, hindi man maganda pakinggan, pero parang there's a sense of insecurity, no? Na parang hindi pa yata okay ito, hindi pa maganda parang kulang, kapag ganun ka di ba? Well, hindi naman lang din actually sa sasakyan, no? Even sa loob ng bahay, guys, sa kwarto mo. So, just the simple things. Kasi alam mo sa sarili mo na you have money para bumili ako nito. Ano naman sahod ko naman, pinaghirapan ko naman to di ba? Yun yung mga sawa ko, yung parang mga minsan tumatakbo sa isip natin yung parang pinaghirapan ko naman, deserve ko to, yung mga gano'n. Yun yung the usual na sinasabi ng mga ng mga may extra, no? There's always that guilt feeling na kailangan ko nito, deserve ko to. Yan. So, going back sa akin, no, guys. Yun, sobra nga, guys. Talagang to the point na nung nakilala ko si Mrs. actually, ito yung mga times na bago-bago pa lang kami, no. Siguro for 1 month, or 1 month old pa lang doon sa relationship. Nasagad talaga ako, guys. Nasagad. As in, sagad na sagad. Yung sagad na tipong wala na akong pamasahe. So, ang ending, tinawagan ko siya. Actually, hindi pala tawag. Text nga lang kasi wala rin akong pantawag. Tinanong ko siya kung pwede ba ako makahiram. medyo those were the times na hindi talaga ako proud, guys. And hiyang-hiya ako kasi imagine, ako yung lalaki. Tapos at the same time, siyempre lalaki tayo, we should be parang the provider, di ba? Andun yung sense of responsibility na dapat hindi tayo, strong tayo, no? Hindi tayo ganun. Although syempre, I'm not saying naman na woman is not strong, no? I'm not saying that. It's just that parang syempre Dominant lang yung lalaki. Kumbaga, in my perspective, men should be strong, di ba? Tayo dapat yung nagtataguyod, tayo dapat yung tumutulong. So, I'm not saying na
it's only one way around. It can be two ways, no? Pero yun nga. Para sa akin, at that time, it was my lowest and then it was my weakest, no? Nanghiram ako. So, pinahiram naman niya ako, but the scenario or hindi naging maganda yun. hindi na sobrang ganda. Kumbaga, nakaabala talaga ako, guys. Kasi, she had to call someone from a bank. Kasi, yung time na yon nagtatrabaho si Mrs. sa China Bank. Yan. And then, syempre, yung bangko ko is iba dun sa kung saan siya nagwo-work. So, hindi niya magawa na dahil Wala pa nasa work namang din siya. Gcash. Wala pa Gcash at the time. And, syempre, ako na nga lang nakikiusap. Alangan namang utusan ko pa siya pumunta doon sa branch ng bangko ko. So, the only option that we had at the time is magpadala siya ng pera based dun sa bank na meron siya na malapit dun sa area ko. So, at the time na yun, luckily, mayroong malapit na branch. And then, ang nangyari is, tinawagan ni wife yung branch na yun. Wala rin akong account doon sa branch na yun. Or even account mismo sa bangko na yun. So, ang nangyari, kinausap ni wife yung parang staff doon, no, sa ako. Kaya daw. Then, she asked if pwede siya magpasuyo na padadala niya yung pera doon sa bangko, isisend niya by online, and then, ibibigay sa akin yung pera. So, I would say, parang non-transactional. Hindi siya BAU Kasi, parang, hindi ko ma-explain na parang hindi naman siya under the table pero kasi inabot lang yung pera sa akin, guys. Walang papel, walang sulat-sulat eh. Alam niyo yun? So napaka-awkward yung feeling na yun, guys. And at that time, ang pakilala pa sa akin ni wife, pinsan niya ako. Kailangan ng pera. Pero alam mo, baka hindi naman sa dahil si husband is tumutulong sa family. Kaya hindi naman puro baka isipin ng mga tao dahil sa luho lang. Yes. I forgot to mention, guys, no? At that time kasi, our family is going through may struggle kami. Walang work si father ko nun. And then, at the same time, yung kuya ko, kakakasal lang. So, he's starting his family. And then, yung dalawang kapatid ko at the time, yung dalawa nag-aaral pa, no? Kasi pangalawa ako sa magkakapatid, sa 4 na magkakapatid. So, si father, walang work. Ganun din si mom. So, parang ang naging option is ako. Na, hindi naman sinasabing ako lang yung tumutulong, pero ako yung mas may leeway, kumbaga, na makatulong dahil ako'y single. At the same time, yung pera ko buo in a sense na nakuha ko. So at the time, syempre ang nangyayari, yung sahod ko ni-entreg ako sa parents ko kasi nagbabayad din kami at the time ng home loan namin eh. Yung bahay namin or yung bahay ng parents ko ngayon, wala talagang options, no? So, pinag-usapan naman namin ng family ko kung ano yung magiging galawan with regards to expenses. Pero majority talaga ako. Ako din nagbabayad ng bills. So, yung mortgage, groceries, no, halos saklaw ko. Even the utilities, guys. So it wasn't an easy time for me as well. But somehow, siguro talagang sabi ni Lord, I'm testing you. And that, in a sense, parang rin eh. Kasi si wife, syempre, since bago pa nga lang kami, andun yung, andun yung parang iniisip niya na kaya ba akong buhayin itong lalaking to?
parang gano'n, yung asawa ko. kasi siyempre wala nga akong ipon guys eh. And take note guys, ang sinasahod niya at the time is parang around 10, Minimum 10K 10. lang, 10,000 lang guys. I think she mentioned it already in our previous vlog. No? 10,000 lang. And tapos, nagpapaaral pa siya ng kapatid niya at the time, which is a nurse. And at the same time, nagbabayad din siya ng ibang bills sa bahay nila, utilities. No? And yet, kaipon ka ng 6 digits, sawa ko. Kasi luckily, ang trabaho ko nun is walking distance na. As in, would you believe, sa araw-araw talaga, hindi ko nagagalaw kasi nagbabaon ako, Ayun. naglalakad ako. Ayun. So, kung iipunin mo yun, monthly, talagang magpapile up siya talaga. Ang ima-minus mo lang is yung... And then yung hindi naman ako fully ang nagpapaaral. Pero pag bonus, kasi sa bangko may mga bonus. Yun yung ibinibigay ko ng buo to help. Pero the salary itself, yun yung iniipon ko. So, ayun guys, yung niya, yun yung kanyang setup, no? So, if you hear naman yung setup niya sa setup ko, is medyo, baga malayo, no? Kasi at least yung kanya, hindi siya, hindi niya kino-cover the entirety of payments, no? Sa akin talagang guys, sagad-sagad. So, pero hindi ko naman inaano yon. Wala akong negative doon, parang comments na Oo, nangyari. nakatulong ka naman. Kumbaga, yung nangyari naman na yun, gusto ko rin naman yun kasi syempre, pag family mo na yung nagiging yung nahihirapan, you tend to help as much as you can. My wife understands din at the time na talagang hirap din talaga ako, no? So imagine mo na nauubos yung pera mo. And to give you an idea guys, ang sahod ko around that time is nasa 30,000. Yan, around 30,000 plus. Yan. So napagkakasya namin yun sa family ko, including groceries nga yun and everything. Ang pinakamalaking contributor sa expenses namin that time is yung mortgage. Yung mortgage ng bahay namin is around 18,000 per month guys. So halos actually lampas kalahati ng sinasahod ko yung mortgage. And we don't know kung ano mangyayari kung nawala yun. It might end up na bumalik kami sa balik-balik kasi before we actually arrive here sa Muntinlupa, nakatira kami before and nangungupahan lang kami sa balik-balik sa Sampaloc, no? Most of our families or relatives pala sa side ng father ko doon nakatira. So parang in a sense nasa metro din, and yun nga, yung inupahan namin at the time is kamag-anak ng father ko or kamag-anak namin. Kaya yung price na binibigay sa amin sa renta is parang discounted or kamag-anak price. Ayan. Ay medyo medyo na-expound na yung Tungkol lang tayo sa sa guys. sahod. Na-expound. Sahod. So hindi yun. Siyempre kasi we have to give context dun sa dun sa what do you call this? Sa naging struggle. So bakit ba nangyayari yun? No? But before that kasi guys, no, before the struggle na yun, talagang wala natitira. I mean, meron pa akong gadget noon or bagong cellphone na binili ko, as in first smartphone ko na binili yon, and yet ang ending nangyari na-snatch lang sa akin, no. Ang masaklap pa nito guys at that time, I think binabayaran ko pa yun installment. Saka dalawang magkasunod kang nakawa. Dalawang beses ako na nakawan, magkasunod halos. Parang ang pagitan lang is 2 linggo yata. Yung pangalawang cellphone naman na nawala sa akin is cellphone na ng mother ko, lumang cellphone. So, although hindi naman ganun kabigat, syempre, hindi naman din sa akin yun. So, two cellphones in a row, guys. Imagine niyo na lang yun. Ganun akong noon. Clumsy ba o malas? I don't know. Ayun. So, going back, after naman nung nangyari na yun, no, nung naging kami ni wife, as we
as we progress. Eventually naman si father nakabalik sa work, no. Yung naging setup o yung nangyari na pinagdaanan namin is luckily tumagal lang ng 1 year. Pero even so guys, mahirap din yung mahaba din yung 1 year. It feels like forever in a way. Kasi parang everyday iniisip mo yung paano ka kagalaw, ano ba yung mga gusto mo, yung mga nakasanayan mo is hindi mo na ulit magagawa. Which is, ano ba yun, yung paglabas, pag-inom. Kasi ano ka na limited ka na sa pwede mong gawin dahil may mga umaasa sa'yo, experiences with ng mga breadwinners, no. I can really relate to them. Pero syempre sana ayun nga, maintindihan din, unawaan din ng mga families nila or kung sino man relative sila na it's not easy, no. It's not easy. And sana magawa nila or maisip nila na matulungan sila, no. Hindi man fully, pero in a way at least matulungan kasi guys mahirap. It eats you inside, kumbaga emotionally ang hirap din. So ayun, I can relate to you guys. Mga shout out sa mga breadwinners dyan, no. So if you're a breadwinner and you have a different kind of experience, then let us know, comment down below. Baka may similarities din tayo, but I think every breadwinner understands na it comes with the responsibility talaga. Moving forward na tayo dun sa part na nakapag-work na ulit si father, no. Nung nakahanap na ulit ng work si father ko, it came to the point na medyo silver lining kasi as I really remember, it was December of 2012, and at the time yung employer ko they decided na i-migrate yung opisina and employees, well not all, some of the employees sa Dubai. Yan. Ang nangyari, I was selected to go, no. So kinausap ako na ito yung magiging salary, ito yung setup, etc., no. Ngayon, syempre bago pa nga lang kami ni UFM kasi naging kami 2011 so 2012, so 1 year pa lang, no. We talked about it, and ang immediate reaction ng asawa ko, ano yung immediate reaction mo nung sinabi mo sa akin? Ay, iba na tayo ng topic Hindi, side story lang. Kasi ako naman, dahil hindi ko pa naman siya husband, that time, mag-boyfriend, girlfriend. Ang sabi ko sa kanya, sige, pumunta ka doon kung gusto mo. Kaso, patch nun is, wala ka na mababalikan. Ayan. So in short, alam niyo na guys, I had to choose, and hindi ako tumuloy, guys. Hindi ako tumuloy. Not because, and as well siguro, kahit siguro mabigyan ako ng medyo magandang sahod. Parang, parang it's time na ako naman or enjoying ko naman yung sarili ko to the point na I have to think of my priorities na rin. So, pa nga dumating pa sa point na yung manager ko is nag-back out din. Nag-back out sa mama. Ngayon, yung salary niya is binigay end position niya pala. Salary end position niya, ipinasa sa akin. So, parang nagkaroon ng renegotiation. Kasi, nung kinausap nila ako to rethink my answer or my position at the time, yung una kasing usap namin talagang humindi na ako. I rejected the offer na agad. Then the second time, yung manager ko nag-resign na rin. Ayan, hindi pala nag-resign, hindi pala niya tinanggap, rather, no. Hindi niya accept din yung offer. Parang dinecline niya. So the offer that was given to my manager at the time is i-offer sa akin. Yung in-offer sa akin yun, so syempre mas malaki na yung sahod, no? Sabi ko, mas malaki na yung sahod Pero naisip ko naman, since it's in another country and
hindi ko kasama yung team na meron ako at the time, parang sabi ko, ako yung magli-lead dito. Actually, wala akong i-lead kasi wala nga sasama sa team namin, no? So sabi ko, ang hirap naman ito. Parang hindi ko kaya. Ay, actually, sorry guys. Sumama pala yung sumama yung junior namin, junior developer namin. Sumama siya sa team namin. So siya lang sumama. Natuloy yung migration, and then moving forward, naghanap ulit ako ng new work. Pero bago ako naghanap, nag-getaway muna kami. Nag-Boracay ba tayo ng asawa ko? Ano yun? Ay, hindi pala Boracay. Yung Palawan, Puerto Princesa. hindi, honeymoon natin. Ay, hindi. Puerto ba yun? Oo. Ayun, basta anyways. Sa sumunod, yung naging next work ko after nun, si wife ko pa actually nakakita nun eh. Sa Ortigas area, medyo malayo eh. Luckily, no, at the time, yung nalipatan kong company, almost na doble niya yung sahod ko. May mas malaki na yung spending power ko in a sense. Pero, at the time kasi, parang nagkakaroon na kami ng discussion ng asawa ko about getting married. So, wala kaming parang gusto na rin siguro ng wife ko at the time na maayos ko yung finances ko. Okay? So, ang nangyari sa sahod ko, yung ATM ko o yung payroll ATM ko, she asked na isurrender ko sa kanya. Ayan guys, imagine mo yung ikaw na palagi mo hawak yung pera mo, you feel empowered, no? So parang ang sa akin, eto na eh. No? Kumbaga, hahawak ko na. Dahil yung sahod ko, dumoble na rin. So, anong nangyari, si wife, she asked me if I wanted, no, na ibigay ko or surrender ko sa kanya yung ATM ko, yung payroll ATM ko. And the reason behind that is, ang sabi niya, kung gusto mo talagang makaipon tayo or makaipon ka, bigay mo sa akin. And you have to trust me, no? Diba, asawa ko? Saan ka na ba? Kasi iwasan nating mabangga ng sasakyan. Ayan, oo. Nasa gilid kami, guys. Iniiwasan namin na ma-struck kami. Mahirap na. So, sinurrender ko yung ATM ko, no? And then, ang nangyari, the next step na ginawa namin, she asked me to open my own bank account. Ang nangyari, or nagiging setup is, yung bank account na yon is lalagyan niya lang lagi ng magkano yung asawa ko in a monthly basis. Magkano ipapasok mo? 5,000. 5,000 lang ba yun? Hindi ba 10? 5 lang yun. Kasi 5 lang ba? Okay. So 5 lang. So 5. Imagine guys, 5,000 in 1 month. 'Di ba? Talagang no? Basta consistency lang. Kahit gaano kaliit. So, Basta consistent lang. natuto akong bumaluktot to mag-bend over talaga. Kasi, sabi nga nila, if you have a plan, you will do what it takes, no? You will move, bridge and buildings and walls to achieve it. Wow. Wow. Building. Oh, building daw. Wala naman yata ang ganung salita. Invento lang ako. Imagine niyo guys, no, from feeling na you already got the salary na magiging stable ka or magagawa mo yung gusto ko. So, all of a sudden, it's the other way around. Mas naging parang feeling ko parang hindi ako nakawala dun sa responsibility. Pero yung responsibility is na-uplift sa akin sa bahay, no? After magka-work si father. Marami nang natanggal sa akin na responsibility sa bahay. So, imagine niyo. Siguro yung first months mahirap sa akin kasi andun yung thinking na sahod nyo na pero hindi ko naman hawak. Napapanaginipan mo pa nga. Oo, to the point na napanaginip. Nakalimutan ko yung panaginip pero naalala ko may panaginip ako about that. Imagine that setup na nangyari, no, na ganun nga. Pero as the months go by, no, parang nasasanay na akong hindi ko siya hinahanap. Tapos dumating to the point na sabi sa akin ni Mrs., halika, tignan mo yung bank account mo ngayon sa payroll mo.
silipin mo. And then guys, I think that was the first time na nakita kong yung aking bank account is umabot ng 6 digit. So, hindi ko ma-explain yung feeling ko at the time. Talagang it's something else talaga. I mean, nung nangyari yun, parang nagkaroon ako ng switch na parang I want to do this. I want to continue this. Gusto ko to nangyayari. So, just like that guys, pakabalik na tayo dito sa bahay. No? Pawis-pawis tayo guys. Ayun. So, as I was saying earlier, nung sinurrender ko na ATM ko kay wife, that was the turning point. Talagang it gave me a clear vision kung ano yung gusto ko mangyari. And how it reset my mindset from being a spender to a saver. So, saver? Ganun po. Saver ba term doon? Hindi, no? Pero yun. So, parang natuto ko magtabi ng pera. Kasi growing up I don't think most of us naman, no? Although hindi ko sinasabing lahat. Nobody told us how to save money. They teach us in school na there's a term na you save money, ganyan, no? Pero the gist of that, the flow, the emotional entanglement ng pagsisave ng pera is not being taught to us. Kasi that's a different story guys eh. Every person is different. We are unique. So, pwede yung tinuro sa atin sa school can be the basis, but it will never be kumbaga the ending or the lifestyle that we want. It can give us the foundation and yet hindi pa rin natin magawa. So siguro for me it was a kick, no? Parang talagang reset button. And sabi ko sa sarili ko, bakit ko ba ibinigay o sinurrender yung ATM ko? And I'm not saying guys na you do the same. Kasi it might be not good idea, bro, pero for me it worked. And the reason behind doing that is because nakita ko sa wife ko na she was able to pull it off. Ang sabi ko, kung siya nagawa niya, what more pa ako? So imagine yung sahod niya is 10,000 lang. Mayroon pa siyang other expenses besides from herself. And nagpapaaral siya. And yet siya nakaipon. In the other way around, ako wala naman ako ganung obligation after ulit magka-work ni father ko. So, ano ba yung what's holding me back? Wala namang mawawala sa akin kasi I'm from the bottom eh. Galing na ako, nandun na ako nagsimula, nasa baba na ako eh. So if I change this course to what she's asking me to do, wala namang mawawala guys eh. There's no harm at the time na sundin ko siya. And she only means the word na makatulong din sa akin. No, walang negative thing na nangyari or it's all positive talaga sa akin, guys. So, nahirapan ako, I would say. Adjustments, no, talagang nandun. Dumaan din ako sa point ng adjustment talaga. And the adjustment wasn't really easy, no. And yet, ayun, na-pull off namin na nakapag-ipon kami. And then, naging simultaneous approach na. To the point na, it might sound na mayabang, no, guys. Pero, I hope you understand. It's just from my perspective. Pero, dumating guys sa point na yung sahod ko or pag dumarating na yung araw ng sahod, hindi ko na minsan napapansin. Kasi hindi ko na nga nagagalaw eh. And yung perang pumapasok sa akin, hindi ko na rin masyadong nauubos. Kasi I have more to spend. And at the same time, lagi ko nang iniisip sarili ko, before I buy something, kailangan ko ba to? You have to think twice then before you buy something. So, hindi niya actually turo sa akin ng asawa ko na if bibili ka ng bagay, make sure you need it. At kung bibili ka naman ng bagay na you think it's not a basic necessity, make sure na may tinabi ka dyan na sobra-sobra din. Or hindi yung maubos naman yung o mababawasan na sobrang laki yung inipon mo. At the end of the day, guys, we're saving for something, di ba? So, don't let it be naman na parang hindi ka na talaga o hindi mo naman i-indulge yung sarili mo into something na you really like. Ayun. So, asawa ko, meron ka bang gustong i-add doon sa sinabi ko? Basta may
palagay ko makakapag-motivate sa atin para gawin yung mga bagay na parang hindi natin usual ginagawa is may goal. May goal tayo kasi goal that time namin is to build a house, to get married. Yun lang. Palagay ko kanya-kanya lang naman tayo ng goal. And para ma-achieve yun, we need to sacrifice. Yes. Ayun. So, I think guys, that wraps it up. If meron kayong tanong, may comments kayo, and you want to know more about kung ano yung naging journey namin, no? Getting to that, I would be more than happy to share it to you guys. So, ayun. This ends for another vlog and another day. And we'll see you guys on our next video. Have a good day, everyone. Bye-bye. Bye!